So mga tol, maraming nga po ang bumabatikos ngayon kay Mexican superstar Canelo Alvarez dahil talagang umiiwas daw ito kay former super middleweight world champion David Benavidez matapos sabihin ni Canelo Alvarez noong nakaraan na lalabanan umano niya itong si David Benavidez kung may promoter daw na maglalagay sa table ng 150 to 200 million US dollars. Agad-agad daw niyang lalabanan si Benavidez kahit kinabukasan pa, papalag daw siya agad. Bukod dyan, sinabi din ni Canelo na wala naman daw maibibigay sa kanyang offer ang Team Benavidez at wala din daw siya mapapala kung lalabanan pa niya ito. Marami na din daw siyang napatunayan at nakalaban na malalakas na boksingero kaya hindi niya na kailangan pa si Benavidez. Kaya banat po ng mga boxing fanatics mga tol, halatang natatakot daw si Canelo Alvarez kay Benavidez kung si Jaime Munguia umano na makakalaban niya sa May 4, 35 million US dollars lang naman daw ang offer sa kanya. Pinalagan daw niya. Bakit daw pagdating kay Benavidez, sobrang laki daw ng halagang hinihingi ni Canelo. Yung presyuhan umano ni Canelo, halatang umiiwas daw ito kay Benavidez. So nagsalita na nga po si David Benavidez. Buwelta po niya. Kung wala pala daw siyang mai-offer, bakit daw nagdidiman si Canelo ng 150 to 200 million US dollars? Sana daw kung makakuha si Canelo Alvarez ng 150 million, may matira pa umano sa kanya para pambili ng pares na mani. So parang sinasabi nga po dyan ni Benavidez mga tol na walang yagbol itong si Canelo Alvarez para labanan siya. So kaya marami po ang mga fans na gustong makita na labanan ni Canelo Alvarez itong si Benavidez para malaman kung sino daw talaga ang hari sa super middleweight. Marami kasi ang naniniwala mga tol na si Benavidez umano talaga ang hari sa super middleweight. Kaya marami tuloy ang napapatanong bakit ayaw pagbigyan ni Canelo Alvarez si Benavidez. Talaga daw bang natatakot lang siya kay Benavidez? Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na nasa bansang Japan ngayon si former 4 Division World Champion Donny Ash Nietes. Doon siya ngayon nag-iinsayo para sa paparating niyang laban na magaganap ngayong taon na ito. At dahil nasa Japan si Nietes, naanyayahan po siya ng panayam ng isang vlogger sa Japan. Tinanong si Nietes kung sino daw ang mananalo sa laban ng Naoya Inoue versus Luis Nery na magaganap na sa May 6 sa Tokyo Dome. Sagot ni Nietes mga tol, easy lang daw natatalunin ni Inoue si Luis Nery. Posible daw magtapos sa knockout ang laban. 8 to 9 rounds daw ina-knockout ni Inoue itong si Nery. Yeah, 100% knockout. 100% knockout. Yeah. Early or late? What round? I think 8 rounds, 9 rounds. 8 to 9. Yeah. Okay. Nang tanongin naman si Nietes kung aakyat daw ng featherweight si Inoue, kaya din daw ba nito mag-champion? Paliwanag ni Nietes, kaya naman daw mag-champion ni Naoya Inoue. Subalit baka isang titulo lang umano. Mahirapan daw si Inoue na maging undisputed sa featherweight division. Mabigat at malalakas daw kasi ang kalaban sa featherweight. Maybe Naoya is hard to become what you call this? Undisputed? Ma-champion ng tanan niya kan. They have a undisputed. So featherweight, now you know becoming undisputed is difficult, but he could become champion, right? One belt. One belt. One belt he can get. He champion one belt, but not all. Not all. Yeah. Right.